We'll reach out to you in a few days to update you on the status of your application. Maayos pero walang emosyon ang pagkakasabi ng staff sa harap ni Sunny. Tanging tango lang ang naibigay niyang tugon, kahit ramdam niya sa loob na malabong tawagan pa siya. Okay po, maghihintay po ako. Si Sunny at lumabas. Waitress lang ang ina-applyan ni Sunny, pero parang napakabigat pa rin makapasok. Walang experience, walang koneksyon, at sa itsura ng pila kanina, baka hindi rin siya ang tipo nilang hinahanap. Pagkalabas, dumiretso siya sa gilid ng building at sandaling umupo sa plant box na medyo marumi pero wala na siyang pakialam. Tinanggal niya ang flats na medyo masikip na sa paa sa kakalakad buong araw. Ilang will call you pa ba? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang lumalabong screen ng cellphone niya. Lobat na rin. Nag-vibrate ang phone. Isang text, sandali siyang napatigil. Mula iyon sa Tito Alex niya. Son, may nagtanong na naman dito sa tindahan tungkol sa utang ni Papa. Ako na naman ang napahiya. Napakagat siya sa labi. Hindi na siya nag-reply. Ilang beses na niyang sinabing siya na ang bahala. Pero paano ba yun mangyayari kung ni isang trabaho, wala pa rin? Tumayo siya, ibinalik ang sapatos at naglakad palabas ng compound. Wala siyang planong umuwi pa. Hindi pa siya pwedeng umuwi. Hindi pa siya pwedeng bumalik sa bahay nang wala man lang hawak na pera o good news. Sa kabilang kanto, may isa pang karatula na hiring dishwasher, male or female. Walk-in applicants, welcome. Isa pa, mahina niyang sabi, saka pumasok muli sa isa na namang establishmento. Pumasok siya sa maliit na karinderyang may mga lumang upuan at plastik na kortina. Amoy mantika at sabaw ang hangin. Medyo madilim sa loob, pero may ilan pang kumakain sa gilid. Hi po, good afternoon. Nakita ko po yung hiring sign. Maayos na bungad ni Sunny sa lalaking nasa likod ng counter. Tumingin lang ito sa kanya saglit, tapos sumigaw sa loob. Ma! May isa na namang aplikante! Maya-maya, lumabas ang isang babaeng mga nasa 40. May apron at may hawak na tabo ng tubig. Pinagmasdan si Sunny mula ulo hanggang paa. Hindi suplada pero halatang pagod. Dishwasher yung kailangan namin, kaya mo ba? Diretsong tanong nito. Opo, kaya po. Mabilis niyang sagot kahit hindi pa siya nakapaghugas ng pinggan sa ganitong klaseng trabaho. Paspasan dito walang arte. Diyan ka muna. Sabay turo sa isang upuang plastic sa gilid. May ini-interview pa ako, tapos ikaw ang next. Tumango si Sunny at naupo. Nilingon niya ang paligid na mainit, maingay at mukhang matagal bago siya makausad. Pero hindi siya umalis. Hindi pwedeng umalis. Inilabas niya ang boteng tubig mula sa bag, uminom at saka pumikit saglit. Ilang isa pa ang kakayanin niya ngayong araw. Ilang minuto rin siyang tahimik na nakaupo, pinipilit huwag umasa. Pero gaya ng mga nauna, narinig na naman niya ang pamilyar na mga yapak papalapit. Lumabas ang babaeng may apron, yung parehong tumingin sa kanya kanina. Hindi na ito nagsayang ng salita. May nakuha na kami iha, nauna lang ng konti sa'yo. Tumango lang si Sunny. Okay po, salamat po. Wala nang tanong-tanong, wala nang reklamo. Tumayo siya agad. Mabilis na inayos ang bag at dahan-dahang lumabas ng karinderya. Sanay na siya sa ganitong klaseng rejection. Masakit pa rin, pero hindi na bago. Pagkalabas niya, saglit siyang tumingin sa langit. Mainit pa rin kahit palubog na ang araw. Parang sinusunog na rin ang natitirang lakas niya. Wala na ba talagang mapapasukan? Bulong niya. Hindi niya alam kung tanong yun sa sarili, sa Diyos, o sa kung sino man ang pwedeng makarinig. Muli siyang naglakad, mabagal, habang unti-unti nang dumadapo ang dilim. Palubog na ang araw, pero mainit pa rin ang hangin. Mabigat ang katawan niya, di lang dahil sa pagod, kundi sa paulit-ulit na kabiguan.
Ramdam niya ang kiliti ng luha sa gilid ng mata, pero agad niya iyong pinunasan. Ayaw na niyang mapansin pa ng mga tao sa paligid. Ayaw na niyang magbukhang kawawa kahit pakiramdam niya, yun na talaga siya. Nasa gilid siya ng kalsada, naghahanap ng jeep pa uwi, nang biglang huminto sa tapat niya ang isang kotse. Hindi basta-basta ang sasakyan. Maitim, makintab, halatang mamahalin. Parang hindi talaga para sa kalsadang yun. Napatigil si Sonny. Napaatras siya ng bahagya. Nag-aalangan kung lalayuan ba niya o magpapauna sa sasakyan. Pero hindi umaandar ang kotse. Bumaba ang bintana sa driver's side at doon niya nakitang isang matandang lalaki. Naka-Amerikana kahit mainit at may postura ng isang taong sanay utusan ng iba. Hindi agad nagsalita si Sonny. Napaatras siya ng kaunti. Nag-aalangan kung lalapitan ba o tatakbo palayo. Binuksan ng matanda ang pinto at dahan-dahang bumaba. Iha, mahinahon pero malinaw ang boses nito. Parang pino pero may bigat. I saw you earlier. You look like you had been crying while holding a thick piece of paper in your hand. Napatingin si Sonny sa hawak niyang folder. Yung laman ay mga kopya ng resume at application forms. Hindi niya napansin. Hawak-hawak pa rin pala niya iyon. Opo. Mahina niyang sagot. Halos pabulong. Hindi niya alam kung anong sasabihin pa. Sino bang matandang to at anong pakialam niya? Tumingin lang sa kanya ang matanda, saka muling nagsalita. Can I offer you a ride? I just want to talk. I think I might be able to help you. Nagdalawang isip si Sonny. Hindi naman siya tanga. Hindi basta sumasama sa kung sino lang. Pero sa totoo lang, wala na siyang lakas o pera para mag-jeep papauwi. At hindi ito mukhang lasing, bastos o balak na gawan siya ng masama. Hindi po ako sumasama sa kung sino lang. Maingat niyang sagot. Tumango ang matanda. Waring inaasahan na niya ang pagdududa. Understandable, pero kung may kailangan ka at handa kang makinig, may trabaho kung maaaring bagay sa'yo. Legal, malinis at babayaran kita ng maayos. Babayaran po ng maayos? Medyo alangan ang tanong ni Sonny. Hindi niya alam kung anong klaseng trabaho ang tinutukoy, pero sa dami ng panloloko sa mundo ngayon, hindi siya pwedeng maging kampante. Oo, iha. Seryosong sagot ng matanda. 2,000,000. Napakurap si Sonny. Po? 2,000,000. Cash. Tax-free, kung gusto mo. Tuloy pa ng matanda, parang inulit lang niya ang sinabing presyo ng bigas. Ano pong klaseng trabaho yan? Dito na talaga naramdaman ni Sonny ang kaba. Kahit pagod na siya, hindi niya kayang tumanggap ng basta-basta. Simple lang. Gusto ko lang mapasaya ang apo ko. Tahimik si Sonny. Hindi pa rin niya magets. Apo? Mapasaya po? Tumango ang matanda. Oo. Hindi masama. Hindi marumi. Hindi illegal. Pero baka hindi rin madali. Napakunot ang noo ni Sonny. Ma'am, kung escort po yan, umiling ang matanda. Hindi kita binibili. Gusto ko lang kung maaari. Gusto ko lang na paamuhin mo ang apo ko. Kausapin mo, pasayahin, pasukin mo ang mundo niya. At yun ay kung papayag ka. Tahimik ulit si Sonny. Para siyang tinamaan ng sobrang weird na job offer. Hindi siya makapaniwala. Kilala mo ba si Lucas El Real? Tanong ng matanda. Napaisip siya. Parang pamilyar. Parang nabanggit na sa news or online. Pero hindi niya masyadong sineryoso noon. Iyon ang apo ko. Nanlaki ang mata ni Sonny. Hindi dahil gwapo si Lucas El Real o dahil kilala siya. Hindi rin dahil sa yaman nito. Ang totoo, wala siyang interes sa kahit sinong lalaki. Pero, 2,000,000?
Sa estado ng buhay niya ngayon, parang imposibleng hindi mapaisip. Pero hindi naman ako nagmamadali, iha. Dagdag pa ng matanda na tila naramdaman ang kaba at pag-aalinlangan sa mukha ni Sunny. Mula sa bulsa ng coat, inilabas nitong isang makintab at mabigat tignan na calling card. Kumisdap pa ito ng tamaan ng streetlight. Inabot ito ng matanda sa kanya para bang ginto ang laman. Kung sakaling gusto mong pakinggan ang buong detalye, mahinahong sabi ng matanda, nandiyan ang kontak ko. Wala akong pipilitin. Pero sana, huwag mo agad isara ang pinto sa isang pagkakataon na maaaring magbago ng buhay mo. Tatalikod na sana ang matanda nang biglang humakbang si Sunny. Hawak pa rin niya ang calling card. Halos malukot na sa higpit ng pagkakapisil niya rito habang pinipilit niyang magdesisyon. Nakahanda po kung malaman ang buong detalye. Halos wala sa sarili niyang sabi. Hindi ito ang tipong desisyon na basta ginagawa. Pero sa oras na yun, ang desisyon ay hindi na tungkol sa gusto, kundi sa kailangan. Huminto ang matanda. Muling hinarap siya. Walang bakas ng gulat sa mukha. Parang alam na niyang aabot sa ganito. Sumakay ka, iha. I'll explain everything inside. Aniya. Tahimik ang loob ng kotse. Mabango, malamig, parang ibang mundo. Nasa kabilang dulo ng backseat si Sunny. Hindi makakilos ng maayos. Nakaayos pa rin ang postura ng matanda. Tahimik na nakatingin sa kanya pero hindi nakaka-intimidate. Ang pangalan ko ay Heart Alrial. Panimula ng matanda. Ako ang lola ni Lucas. Tumango si Sunny. Hawak-hawak pa rin ang calling card sa palad. Alam kong hindi normal tong inaalok ko sa'yo. Pero hindi rin normal ang sitwasyon ng apo ko. He's difficult. Matigas ang ulo. Maraming babae. Pero hindi pa niya natututunan kung paano maging totoo sa isang tao. Lalo na sa sarili niya. Okay. Maingat na sagot ni Sunny. At anong gusto niyong gawin ko? Gusto kong pasukin mo ang buhay niya. Gusto kong paamuhin mo siya. Paikutin mo kung kaya mo. Pasayahin mo. At kung sakaling bumait siya dahil sa'yo, kung sakaling tumino, mas lalo kong babayaran ang serbisyo mo. Napalunok si Sunny. So, para po akong babayarang girlfriend? Hindi kita binibili. Mabilis sa sagot ni Doña Hart. Binabayaran kita para sa effort mo. Kung gusto mong umalis, kahit kailan, pwede. Walang pilitan. Pero sa simula pa lang, dapat malinaw sa kanya. Hindi ka bayan. Isa kang babae na kusang pumasok sa buhay niya. Tahimik si Sunny. 2 milyon. Isang lalaking dapat niyang paamuhin at wala siyang ibang options. Kung papayag ka, magsisimula na agad bukas. Wala nang sinayang na oras si Sunny. Sa loob ng kotse mismo, nilagdaan na niya ang waiver. Isang maikling dokumento na naglalaman ng mga kondisyon. Ano ang bawal, ano ang pwedeng gawin, at ano ang inaasahan niya. Hindi ito mukhang legal trap. Wala rin kahit anong kahina-hinala sa mga nakasulat. Pero alam niya, ang tunay na bigat ng trabaho ay hindi sa papel, kundi sa taong haharapin niya bukas. Hindi na siya umuwi. At sa totoo lang, wala na rin siyang balak. Walang maghahanap sa kanya. Ang ama niya, kung hindi lasing, nasa sugalan. Wala na siyang ina. At ang tinatawag dapat na tahanan ay isa na lang impyernong may bubong. Ibubuk ka ng staff ko sa isang hotel ngayong gabi. Dagdag ng Donya habang nakikipag-usap sa telepono. Pagsapit ng umaga, may susundo sa'yo pupunta sa mansyon. Tumango lamang si Sunny at doon ay dinala siya sa isang hotel na may pangalang El Real Luxury Hotel.
Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng isang staff na tila alam na agad kung sino siya. Miss Sunny Ignacio? Tumango siya. Yes po. This way po, nakaready na po ang kwarto niya. Pagpasok sa kwarto, bumungad ang malamig na hangin at isang kama na mukhang hindi pa niya kayang higaan kahit pagod na siya. Parang masyado itong malinis, masyadong mahal. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang city lights. Ang daming ilaw, ang daming buhay. Pero bakit parang wala siya sa lugar? Okay lang to. Bukas, trabaho na. Mahina niyang bulong sa sarili. Trabaho lang. Hindi kailangan ng feelings. Pero kahit anong ulit niya sa isip yun, hindi niya mapigilan ang kaba sa dibdib dahil kinabukasan, makikilala na niya si Lucas El Real, ang lalaking binayaran siya ng lola para lang mapaamo ito. At muli pagsapit ng umaga, pagkatapos lamang ng agahan, doon na dinala si Sunny na parang isang regalo sa mansyon. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng napakalaking pintuan. Hindi niya alam kung kakatok ba siya o hihintayin ang kusang pagbukas nito. Okay, bulong niya. Hawak-hawak ang strap ng bag na tila ba yun lang ang security blanket niya. Trabaho lang to. Pasok, tapos ayusin ang kung anong dapat ayusin. Uuwi rin. Pero bago pa siya makagalaw, bumukas ang pinto. At sa likod nito, isang lalaki agad ang bumungad. Matangkad, naka-t-shirt lang at pajama pants. Magulo ang buhok at may hawak na sigarilyo. Hindi siya mukhang formal, pero may dating. Relaxed, pero intimidating. Who the hell are you? Diretsong tanong nito, wala man lang introduction. Sa kanya binuga ang sigarilyo sa mismong harap ni Sunny. Parang sinasadyang ipaamoy ang usok. Napatikhim si Sunny, bahagyang umatras. Hindi dahil sa usok lang, kundi sa presensya ng lalaki sa harap niya. Ito na nga siguro si Lucas El Real. Good morning. Maingat niyang sagot. Ako po si I don't care who you are. Putol agad ng lalaki. Wala akong order ng bisita, lalo na ng babae. Huminga ng malalim si Sunny. Ramdam niya sa tono ng boses at sa asal ng lalaking nasa harap niya. Ito na nga si Lucas El Real. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, muling inilapit ni Lucas ang sigarilyo sa bibig niya. Tila ba sinasadyang ipakita na hindi siya interesado sa kahit anong paliwanag. Pero bago pa niya ito mahipan muli, mabilis na hinugot ni Sunny ang sigarilyo mula sa bibig nito. Hindi marahas, pero may diin. Itinapon yun sa gilid, sa mismong damuhan ng garden. Napaatras ng bahagya si Lucas. Hindi dahil sa galit, pero sa gulat. Parang ngayon lang may gumawa nun sa kanya. Kung gusto mong magkasakit ng cancer, ilunok mo na lang yung usok mo. Asik ni Sunny, diretso ang tingin at walang takot. Tumahimik si Lucas ng ilang segundo, waring iniisip kung galit ba siya o natuwa sa kapal ng mukha ng babaeng kaharap niya. Wow! Sabi niya sa wakas, bahagyang natawa pero may sarkastiko. Bilis mo! Di pa tayo nagpapakilala. Gusto mo na agad akong ilibing. Hindi ko trabaho makipagkilala. Nandito ako para sa trabaho. At unang trabaho ko, hindi full body massage ng second-hand smoke. Sagot ni Sunny, kalmado pero may diin. Trabaho? Oo, tanungin mong lola mo. Saglit na tumahimik si Lucas, pero tumango-tango habang pinagmamasdan ang dalagang nasa harapan niya, mula ulo hanggang paa. So this is the new style of game she likes. Humakbang siya paabante, nakataas ang isang kilay. Not blind dates anymore, huh? She's now bringing girls straight to my doorstep. Hindi sumagot si Sunny agad. Nakatingin lang siya sa lalaki sa harap niya. Sinusukat kung seryoso ba ang biro nito? O isa lang itong rich boy defense mechanism? If you think this is some dating setup, pasensya ka na. Malamig na sagot niya. Hindi kita trip.
ni hindi nga kita kilala bago ko tanggapin tong trabaho. Oh wow, so you're not here to flirt, seduce, or save me? Ngisi ni Lucas, pero halatang napipikon. No, sagot ni Sunny, diretsong tingin sa binata. I'm here to do my job. Kung ayaw mo, sabihin mo na agad para makaalis na ako. Wala akong oras para makipag-asaran sa lalaking hindi pa nagsusuklay. Natahimik si Lucas ng ilang segundo. Wala sa ekspresyon niya kung galit ba siya o nagpipigil lang. Pero pagkatapos ng ilang sandali, natawa siya. Bahagya lang, hindi yung bungis-ngis. Tila tawang naiingganya sa nangyayari. You wanna play a game? Tanong niya, bahagyang nakayuko, parang sinusuri ang reaksyon ni Sunny. Hindi agad sumagot si Sunny, pero hindi rin siya umatras. Hindi siya natakot, pinanood lang niya si Lucas. Sinisipat kung totoo ba ang tanong o isa na namang sarcastic jab. Kung ang ibig mong sabihin sa game ay trabaho, then yes, nandito ako para gawin kung anong kailangan gawin. Sagot niya, mahinahon pero hindi nagpapalamang. Umiling si Lucas, ngumiti ulit, pero yung klaseng ngiti na parang may alam siyang hindi alam ng kausap niya. Interesting. Talagang pinag-isipan ni Lola to. Ang huling babae na pinilit niyang ipakilala sa akin, tumakbo sa unang linggo. Umiiyak. Good for her. Balik ni Sunny. Ako, hindi ako iyakin. Hindi pa. Tugon ni Lucas, sabay talikod. Let's see kung hanggang saan katatagal. Pagkapasok niya sa silid, bahagyang inayos ni Lucas ang buhok sa harap ng salamin. May bahagyang ngisi sa labi. Hindi pa niya maipaliwanag, pero ngayon lang siya naging interesado sa kahit sinong babae na dinala ng lola niya. Hindi dahil sa itsura, hindi rin dahil sa dating, pero dahil hindi ito natakot sa kanya. At hindi rin nagpauto. Sa loob ng silid, halos mabitawan ni Manang Tessa ang hawak na tray sa narinig mula sa binata. Ano po? Pero hindi ko yata kakayanin kung tatanggalin natin si Mary at ililipat sa mansyon ng inyong lola. Ani Manang, medyo naguguluhan. Matagal na siya rito. Alam na niya ang takbo ng bahay. Ngumisi si Lucas, hindi dahil naaawa siya kay Mary, kundi dahil may naisip siyang laro para sa kanila ni Sunny. Manang, don't worry. Aniya, you're not alone. I won't let that happen. May bago tayong hire na maid. Hire, iho? Tanong ni Manang, halatang nagugulat. Tumayo si Lucas at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Pinagmasdan ang garden sa ibaba kung saan naroon si Sunny. Mukhang clueless pa rin sa gulong pinasok niya. Yes, si Sunny. Siya ang bagong maid. Pero siya po ang ipinadala ng inyong lola. Exactly. Putol ni Lucas. Pero sa bahay kong to, ako ang may desisyon. At since siya raw ang inassign sa akin, under my rules siya. Under my proof. Proof? Tanong ni Manang, halatang hindi maintindihan. Proof na ako pa rin ang may kontrol dito. Sagot ni Lucas, sabay tungo pabalik sa kama. Let's see kung gaano siya katagal bago umayaw. Samantala, pagkatapos ayusin ni Sunny ang mga gamit sa inilaang guest room sa ikalawang palapag, sumilip siya sa bintana. Mula roon, kita niya ang likod na bahagi ng mansyon kung saan may lumalabas na ilang kasambahay, mga cook, utility at isang gardener. Mabilis ang kilos nila, tahimik, parang trained na sundalo. Isa-isa silang sumakay sa service van sa labas ng bakuran, ni walang nag-uusap. Parang may eksena sa pelikula. Bulong ni Sunny sa sarili. May alam ba silang ako lang ang walang alam? Ilang segundo pa, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Nang buksan niya, bumungad si Manang Tessa. Halatang may agam-agam sa mukha. Iha, panimula nito, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang susunod. Po, Manang? Kasi pinapatawag ka ni Sir Lucas sa kusina?
May konting meeting lang daw. Tungkol sa trabaho. Meeting? Tanong ni Sunny, bahagyang napakunot ang noo. Trabaho? Oo, iha. Pakiayos lang ng suot mo. Para presentable daw. May ilang staff na naroon na. Tahimik si Sunny habang isinasara ang pinto. Hindi niya alam kung bakit may kaba siyang nararamdaman. Pero nasanay na siyang sumugod kahit walang briefing. Ilang minuto ang lumipas sa kusina. 3 pang kasambahay ang naroon. Tahimik silang nakatayo sa gilid habang nakasandal si Lucas sa counter. Hawak-hawak ang tasa ng kape. Parang wala lang. Pagpasok ni Sunny, agad siyang napansin ni Lucas. There she is. Aniya, parang host ng game show. The newest member of the team. Lumingon ang lahat kay Sunny. Ang ilan ngumiti. Nagbulungan. Si Sunny, hindi agad nakareact. Parang may hindi tama. What is this? Tanong niya. Orientation. Sagot ni Lucas. Kalmado. Manang, please add her name to the schedule. Starting today, she's officially part of the house staff. Excuse me? Maid duties, iha? Singit ni Manang, halatang alangan din. Kumbaga, onboarding. Lumingon si Sunny kay Lucas. Dumiretso ang tingin. So yun palang trip mo? Mariin niyang tanong. Ipinadala ko dito para maging kasambahay? Technically, wala sa kontrata ang title mo. Sagot ni Lucas. Palihim ang ngiti. But hey, a job is a job, right? Tumangu-tangu si Sunny. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil unti-unti niyang naiintindihan ang laro ng lalaking to. At kung gusto niyang makuha ang 2 milyong piso, kailangan niyang sumayaw sa tugtuging to. Hindi siya ang tipong susuko, lalo na sa ganitong klaseng hamon. Okay sir, bahagyang ngumiti si Sunny, pero hindi pilit, kalmado lang. Mula ngayon, ako na pong hahawak ng kusina. Natahimik ang mga tao sa paligid. Si Manang Tessa, hindi alam kung matutuwa ba o maaawa. Ang ibang staff, halatang naiilang sa tensyon. Si Lucas, nakatingin lang sa kanya. Uminom ng isang lagok ng kape. Tapos, tumango rin. Good. Let's see how long you last. Pero hindi nagpatinag si Sunny. Hindi siya umatras, hindi rin nagpatalo sa titigan. Okay. Mula ngayon, sir. Mahinahong sambit niya. May bahagyang ngiti sa labi. Ako na po ang magluluto ng agahan, tanghalian, at hapunan ninyo. Hindi ito sinabi bilang pabor. Hindi rin ito pa-cute. Ito ay pahayag ng kumpiyansa, isang tahimik na paalala na hindi siya matitinag. Napataas ang kilay ni Lucas. Parang hindi niya inaasahan na hindi lang siya sasagutin ni Sunny, kundi siya pa ang magtatakda ng terms sa harapan niya. Sige, sagot niya, sabay balik sa kanyang tasa ng kape. Just don't poison me. Sayang naman ang 2 milyon kung ganon. Mabilis sa sagot ni Sunny, saka siya tumalikod para ayusin ang apron na inabot ni Manang. Sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi si Lucas ang may huling salita. Muli ay huminga ng malalim si Sunny. Ito na ang opisyal na simula ng araw niya bilang bagong maid o kahit anong tawag ni Lucas sa papel niya ngayon. Wala siyang planong sumuko at kung sa kusina ang unang laban, handa siyang ipaglaban ang sariling paraan. Nasa harap niya ang mga sariwang sangkap, kalabasa, talong, sitaw, bagoong, itlog na pula at daing na tuyo. Simple pero may puso. Lumapit si Manang Tessa, may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. Sigurado ka ba, iha, na ito ang iluluto mo? Tanong nito habang sinusulyapan ang mga nakahandang sangkap. Ngumiti si Sunny, saka tumango. Oo naman po, Manang. Tiyak na magugustuhan niya ang pakbet, itlog na pula at daing na tuyo. Pero, hindi siya sanay sa ganito.
Sagot ni Manang, halatang nag-aalala. Baka magulat o magalit pa. Manang, sabat ni Sunny. Kapag hindi niya nagustuhan, tayong kakain. At kung ako ang tatanungin, dapat nga matuto siyang kumain ng pagkain Pilipino. Napatingin sa kanya si Manang. Medyo nagulat sa tapang ng sagot. Nasa Pilipinas siya, di ba? Tuloy ni Sunny, kalmado pero may diin. Hindi ba't dapat lang na marunong siyang kumain ng pagkain natin? Hindi puro steak at pasta ang mundo. Samantala, inayos ni Lucas ang coat niya habang pababa ng hagdan. Planado ang porma. Simpleng shirt sa loob, mamahaling blazer sa labas. Wala siyang meeting. Pero sanay na siyang magmukhang importante kahit sa sarili niyang bahay. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatapak sa dining area, napakunot na agad ang noo niya. May naamoy siyang malakas na maalat, medyo maanghang at prito. Hindi masama pero hindi rin pamilyar at hindi ito ang inaasahan niya. Sir? Agad na salubong ni Manang Tessa sa gilid. Nakahanda na po ang agahan. Tinignan lang siya ni Lucas, saka lumingon sa direksyon ng kusina. Anong amoy yan? Tanong niya, mabagal ang lakad. Pakbet, sir. Sabat ng isang kasambahay mula sa gilid. At daing, saka itlog na pula. Special request daw ni, Good morning, sir. Boses ni Sunny. Nakatayo siya sa gilid ng mesa. Naka-apron pa. May hawak na serving spoon at may ngiting hindi mo alam kung bait o hamon. Agahan po. Sabay turo sa mesa. Naka-prepare na lahat. Pakbet na may kalabasa at sitaw. Daing na tuyo na mainit pa ang mantika. Itlog na pula na may kamatis at kanin. What the hell is this? Tanong ni Lucas. Hindi galit pero halatang disoriented. Almusal. Sagot ni Sunny. Simple, walang halong sarcasm. This is not breakfast. Sagot ni Lucas. Tinitignan ang daing na parang alien. This is street food. Welcome to the street. Sagot ni Sunny. Kalmado. Sa Pilipinas. Tahimik si Lucas. Pinagmasdan niya ang mesa. Si Sunny, si Manang, ang buong setup. You expect me to eat this? Of course not. Sagot ni Sunny, sabay kuha ng plato. Pero since nandito ka na, might as well try. Bahagyang natawa si Lucas. Hindi malakas. Yung tipong hindi niya alam kung naiinis ba siya o naaaliw. Napahawak siya sa sentido. Saka tumingin kay Sunny na parang binabasa ang buong pagkatao niya. Pero kahit titigan niya ito ng diretso, walang bahid ng takot o kaba sa mukha ng babae. Sure. Tugon ni Lucas at naupo sa dining chair. Agad namang nagsikilos ang mga kasambahay para iserve ang pagkain. Pero bago pa magalaw ang kahit anong pinggan, nagsalita si Lucas muli. But, you're going to feed me, right? Sabay-sabay na napahinto ang mga kasambahay. Ang isa, hawak ang pitsil ng tubig pero hindi na ibinuhos. Ang isa, nakaangat pa ang takip ng kanin. Walang gumalaw. Tinignan ni Sunny ang tinidor at kutsara sa harap ni Lucas. Buo pa, di pa nadudumihan. Tahimik ang paligid. Walang ingay kundi ang mahinang tunog ng electric fan sa sulok. Excuse me? Tanong ni Sunny. Malamig ang boses. Ngumisi si Lucas. Bahagyang nakasandal sa upuan. Ikaw ang nagluto. Ikaw ang nag-insist. Gusto ko. Full experience. Gusto na sanang matawa ni Sunny. Yung tawang malakas, may kasamang mura at sabay talikod para hindi na makita ang mukha ng lalaking to. Pero nang maalala niya ang halaga ng 2 milyon, ang presyo ng tahimik na buhay at bagong simula na parang humangin bigla sa utak niya. Napasinghap siya, saka napailing. Lumapit siya ng bahagya sa mesa. Tinignan si Lucas mula ulo hanggang paa. Baldado ka ba? Tanong ni Sunny na walang kabuhay-buhay. Nagtaas ng kilay si Lucas. Excuse me? Wala kang pilay, wala kang bali. Hindi ka rin bulag. Tuloy ni Sunny. May kamay ka, may bibig ka. So, unless may iniinda kang kondisyon, hindi ako magpapakain sa'yo.
Tahimik ang paligid. Sa gilid ng kusina, napahinto sa kilos si Manang Tessa. Hawak pa rin ang pitsil ng tubig. Sabi ko sa'yo, dagdag ni Sunny. Ako ang nagluluto. Hindi ako yaya. Hindi rin ako entertainer. Gusto mong kumain? Gamitin mo yung kamay mo. Tumawa si Lucas. Di na niya napigilan. Di niya alam kung naiinis ba siya o naaaliw sa katapangan ng babae sa harapan niya. Feed me. Diretsong sabi ni Lucas na walang ekspresyon ng mukha. Or else, napalingon si Sunny, hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lang niya si Lucas, parang sinusukat kung seryoso ba ito o naglalaro lang ng ego game. Or else what? Tanong niya, kalmado pa rin ang tono, pero mas mababa at maingat. Or else, sagot ni Lucas, aalis ka sa trabahong to nang mas maaga sa inaasahan. Natahimik si Sunny. Masayang ang effort. Dugtong pa niya. Sayang din ang chance mong makuha yung iniabot sa'yo ng lola ko. Ganun lang kasimple. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang sumisigaw. Walang mainit na ulo. Pero ang hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng pride. Sunny inhaled slowly. Tumingin siya sa paligid. Nakita niyang ibang staff na parang nanliliit sa tabi. Hindi alam kung aalis ba o magmamatyag. Pagbalik ng tingin niya kay Lucas, ngumiti siya. Hindi pangaasar. Tahimik na ngiti lamang yon. Then open your mouth. Bulong niya. Let's get this over with. Umayos ng upo si Lucas. Parang biglang naging formal. Pero halatang curious pa rin kung hanggang saan ang kayang gawin ng babae sa harapan niya. Maingat si Sunny. Kumuha ng kaunting daing. Saka tinernuhan ng pakbit sa kutsara. Kalmado ang kilos niya. Para bang wala lang. Para bang hindi ito humiliating. Para sa kanya, trabaho lang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa labi ni Lucas. At bago pa ito tuluyang isubo, umirap si Lucas at bahagyang natawa. This is too much, Sunny. Ania, are you trying to kill me? Not yet. Sagot ni Sunny, diretsong tingin. Pero kung hindi mo kakainin to, baka matukso kong magdagdag ng lason sa tanghalian. Napailing si Lucas, pero hindi siya umatras. Binuka niya ang bibig, saka tinanggap ang unang subo. Tahimik ang lahat. Isa, dalawang nguya. Pinipilit niyang hindi ipakita kung anong lasa para sa kanya. Well, tanong ni Sunny, nakatayo pa rin sa harapan niya. I was right. Sagot ni Lucas. Tinulak ang kutsara paatras at tumingin ulit sa kanya. You are trying to kill me. With vegetables. Hindi ka bata para hindi kumain ng gulay. Si Sunny at muling isinubo sa binata ang pakbet. Hindi alam ni Sunny kung paano natapos ang agahan na yon. Ang alam lang niya, nakaligtas siya. Hindi sa pagkain, kundi sa emosyon. Sa sarili, sa pride na pilit niyang kinokontrol buong umaga. Pagkatapos ng almusal, walang sabi-sabi siyang dumiretso sa guest room. Tahimik niyang isinara ang pinto, hinubad ang apron at dahan-dahang dumapa sa kama. At doon dumapa sa kama, tila ba nilubog ng bigat ng katahimikan ang buong katawan niya. Ang lamesa kanina ay parang larangan ng digmaan at kahit pa siya ang may kontrol sa huli, hindi ibig sabihin ay hindi siya nasugatan. 2 milyon. Bulong niya. Nakasubsob sa unan. 2 milyong rason para hindi ako sumigaw. Samantala, so interesado ka sa bagong babaeng nais ipares ni Lola? Si Jadon El Real, pinsan ni Lucas, nakaupo sa leather couch ng SVIP Lounge sa isang high-end na club. Hawak niyang isang basong may dark liquor at walang pasintabing nilagok ito habang nakatingin kay Lucas na tahimik lang sa kabilang gilid ng table. Wala akong sinabi. Sagot ni Lucas, abala sa pag-ikot ng yelo sa baso niyang hindi pa nababawasan. Pero hindi mo rin tinanggi. Balik ni Jadon, sabay ngisi. Tumikim si Lucas, saka tumingin sa dance floor sa ibaba. Kumukutitap ang ilaw, maingay ang bass ng EDM. Pero sa tingin niya, mas magulo ang mga tanong sa utak niya kesa sa paligid. Laura's at it again. Dagdag pa ni Jadon. At ikaw na naman ang ginya pig. This one's different.
Maikling sagot ni Lucas. Different? She fed me daing at pakbet for breakfast. Napatawa si Jadon. Pakbet? Sa mansyon? And daing. Ulit ni Lucas, sabay lagok din sa alak niya. And you ate it? Tumigil sandali si Lucas, saka sinulya pa ng palihim si Jadon. Let's just say, I didn't die. Really? You, Lucas El Real, ate daing and vegetables and lived to tell the tale? Should I call the papers? Umisi si Lucas, pero hindi kumagat sa biro. Tss, mahina niyang sagot, sabay lagok ng alak. How was the Milan meeting? Bigla, ibang tono ni Lucas. Ah, there it is. Sabi ni Jadon, nakangisi pa rin. Switch topic kapag medyo tama yung banat ko. Classic. Hindi na sumagot si Lucas. Tumayo siya, kumuha ng bagong yelo mula sa bar cart at bumalik sa upuan. Seriously though, seryosong sambit ni Jadon habang iniikot ang baso sa kamay. Baka this one's different nga no? She's not here for romance. Maikling sagot ni Lucas, halos bulong lang. She's here for a job and I'm here to make sure she quits. Dahan-dahang tumango si Jadon. Ah, so that's the game now. It's always been the game. Sagot ni Lucas. Lola just keeps sending players. Samantala, lumipas sa mga araw para kay Sunny. Walang araw na naging madali, pero wala ring araw na nagpaluhod sa kanya. Maaga siyang nagigising para maghanda ng pagkain. Tahimik na nakikinig sa staff at lingid sa kaalaman ni Lucas, ilang beses na rin siyang tumawag kay Donya para iulat kahit kaunting pagbabago sa ugali ng apo nito. Kahit sarcastic pa rin si Lucas, napapansin ni Sunny na mas maaga na itong bumababa. Minsan, hindi na ito nagrereklamo sa pagkain at minsan, sumasagot ito ng hindi nakakainsulto. Small wins, pero para kay Sunny, sapat na para ituloy. Sapat na para ituloy. Bahala na. Bulong niya habang nakatayo sa gilid ng pool. Hawak ang net. Patuloy siyang nagsalok ng mga nalalaglag na dahon mula sa tubig. Simpleng gawain, pero para sa kanya, isa pang paraan para makaramdam ng kaayusan sa gitna ng gulo. Maya-maya, dumating si Manang Tessa. May hawak na tray ng baso. Iha, tawag nito, may halong awa at pag-aalala sa boses. Bakit hindi ka muna magpahinga? Baka mapagod ka sa ginagawa mo. Ngumiti si Sunny, hindi dahil magaan ang loob niya, pero dahil ayaw niyang mag-alala pa si Manang. Hindi po ako sanay na walang ginagawa, Manang. Ngiti ni Sunny. Saka simple lang naman to. Tahimik, mababaw pero nakakagaan ang isip. Huminga ng malalim si Manang saka tumango. Ang mabuti pa po, dagdag ni Sunny habang itinataas ang net para alisin ang dahon. Initin niyo na lang po yung natirang adobong sitaw. Yun na lang pong ihain kay Lucas. Sigurado ka? Opo, kung hindi niya magustuhan, edi mas maraming matitira para may ulam siya ulit bukas. Sabay ngiti ulit ni Sunny. Yung tipo ng ngiti na kahit pagod, matatag pa rin. Nang makaalis si Manang Tessa, bumalik siya sa pagsalok ng mga dahon sa pool. Hawak ang net habang pinapainit ang balat sa huling tirik ng araw. Tahimik ang hapon, tahimik ang loob niya. Pero biglang, what the hell? Napalingon si Sunny. Hawak pa ang net nang marinig ang boses ni Lucas na kararating lang galing trabaho. Suot pa ang dark gray coat. May bit-bit na folder at halatang hindi maganda ang mood. Hindi hahabo ang buhay ko sa kakagulay, Sunny. Reklamo nito, papalapit habang hindi pa rin inaalis ang coat. Iikli ang buhay ko sa mga pinapakain mo na hindi ko man lang kilala. Sitaw? Seryoso? For dinner? Hindi agad nakasagot si Sunny. Napatigil siya sa kilos, natigilan at sa gulat niya, nawala siya sa balanse. Wait, tumila po ng net. Sumabit ang talampakan niya sa gilid ng pool. Tuluyan siyang bumagsak sa tubig ni walang warning at hindi siya marunong lumangoy. Pilit niyang inangat ang sarili sa tubig pero para siyang hinihigop pababa ng bigat ng suot at ng panik. Kumakabog ang dibdib niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Tulong! Lucas!
Nanlaki ang mata ni Lucas at doon ay mas lumapit pa. Sunny? Nang hindi sumagot si Sunny, mas lumapit pa siya sa pool. Shit! Agad niyang binaba ang coat, binato ang folder sa gilid at tumakbo papunta sa pool. Hold on! Sigaw niya habang tumatalon, fully clothed. Sumisid si Lucas sa ilalim ng tubig. Nakita niya si Sunny, nakapikit, pilit umaahon pero hindi makagalaw ng maayos. Nilapit niya agad ang sarili. Hinila siya paitaas at pag-ahon nila sa tubig, doon ay wala ng malay ang dalaga. Sunny! Hey! Sunny! Hinila niya ito papunta sa gilid ng pool at iniahon. Pagkaahon, dumapa siya sa tabi nito. Halos nanginginig sa ginaw pero walang pakialam. Come on! Bulong ni Lucas habang minamasahe ang likod ni Sunny. Breathe! Please! Tumigil ang paligid. Wala na ang reklamo ni Lucas. Wala na rin ang laro sa pagitan nila. Ang tanging naiwan ay ang kaba sa dibdib niya habang pinagmamasdan si Sunny. Basang-basa, hindi na kumikilos. Don't you dare quit now. Mahina niyang sabi, halos hindi na niya marinig ang sarili. Hindi ito ang ibig kong sabihin sa pag-quit ka na. Tinawag niya ulit ang pangalan nito, paulit-ulit, pero walang tugon. Wala pa ring galaw. Napilitan siyang kumilos. Maingat niyang tinakpan ang ilong ni Sunny. Sa kadahan-dahang inilapat ang labi niya sa labi nito para bigyan ng hangin. Hindi niya inisip kung tama o mali ang ginagawa. Ang iniisip lang niya ay huwag hayaang mawala ito. Matapos ang unang bugso ng hangin, sinimulan niya ang chest compressions ng 4 na beses. Tumigil siya, muling yumuko, nagbigay ulit ng hangin. Come on, bulong niya. Halos hindi na niya alam kung nakikiusap siya kay Sunny o sa sarili niya. Wala pa ring tugon. Nag-angat siya ng kamay para mag-compress ulit. Pero bago niya magawa yon, bigla siyang napatigil. Kumurap si Sunny. Sumunod ang malakas na ubo. Sinundan pa ng isa. Saka isa pa. May tubig na lumabas sa bibig niya habang napapahigop ng hangin. Biglang napaupo si Lucas sa gilid. Parang nabunutan ang tinik. Sunny, napahawak siya sa likod ng dalaga habang patuloy ito sa pag-ubo. Basa pa rin ang buhok nito. Nanginginig pa rin ang balikat. Hindi agad sumagot si Sunny. Tinignan muna siya ng mabagal. Parang gulat din sa lahat ng nangyari. Buhay pa ako? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Lucas. Oo. Sigurado ka? Bahagyang napasinghap si Sunny. Nanlalambot pa rin. Maliban na lang kung multo ka na ngayon. Mahinang sagot ni Lucas. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Sunny, medyo utal, nahihirapang huminga ng maayos. Nagtaas ng kilay si Lucas. Tila nagtaka kung bakit pa siya tinatanong. CPR. Bakit? May mali ba sa ginawa ko? Natahimik si Sunny. Hindi agad sumagot. Inilayo lang niya ng kaunti ang tingin. Sa kabahagyang ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam kung weird ba to o nakakahiya lang talaga. Bulong niya, halos para sa sarili lang. Kung gusto mong isipin na sinadya ko yun, bahala ka. Pero sa susunod, iwasan mo ng malunod. Sagot ni Lucas. Simpleng tono, walang halong lambing, pero hindi rin sarkastiko. Wala namang nagsabing iiyak ka sitaw eh. Sagot ni Sunny habang inaayos ang basang buhok sa mukha. Napatingin si Lucas at tumango-tango. So kasalanan ko pa to? Hindi ko sinabi, pero kung may kasalanan ka man, siguro yung pagiging sobrang arte mo sa ulam. Sabat ni Sunny habang pilit tumatayo, bahagyang nanginginig pa rin. Habang sinasabi niya yun, may hindi inaasahang pakiramdam siyang naramdaman sa dibdib niya. Hindi ito pagod, hindi rin sakit, pero may kaba. Napapikit siya saglit, napakagat sa ibabang labi. Are you blushing? Boses ni Lucas. Medyo lumapit ito, bahagyang yumuko para mas makita ang mukha ni Sunny. Ha? Agad niyang sagot. Medyo mataas ang tono. Ano yung sinasabi mo? Your cheeks are red. Sagot ni Lucas. Diretso ang tingin. I think you're blushing. Hindi ako. Ano ka ba? Hindi ako ganon. Agad na umiwas ng tingin si Sunny. Saka pinunasan ng mukha
gamit ang basang manggas ng suot. Mainit lang. Galing ako sa pool. Natural lang yun. Sagot niya. Pilit pa rin pinapanatiling kalmado ang tono. Wait, bahagyang natawa si Lucas. Huwag mong sabihin, ako ang first kiss mo. Ano? Ano bang sinasabi mo? Biglang tumingala si Sunny. Gulat na gulat. Namula lalo ang mukha. Hindi yun kiss, Lucas. CPR yun. Emergency yun. Oo nga. Pero technical na lips to lips pa rin yun, di ba? Ngisi pa rin ni Lucas. Halatang aliw sa reaksyon ng dalaga. Grabe ka. Ang kapal na mukha mo. Hindi ko naman sinabing romantic. Curious lang ako. Sagot ni Lucas. Sabay kibit balikat. Hindi ko first kiss yun, okay? Sagot ni Sunny. Pero hindi siya makatingin ng diretso. Tsaka kung ikaw ang unang-una, babawi ako. Kailangan pa ng follow-up para mabura yun. Wow. So may pangit na record na pala ako agad. Ikaw lang naman ang nag-assume na kiss yun eh. Ikaw ang namula. Ikaw ang maingay. Ikaw ang nalunod. Ikaw ang dahilan. At doon, bigla na lang nagmarcha si Sunny palayo. Hindi siya tumingin sa likod. Hindi siya nagpasalamat. Basta na lang siya umalis. Dire-diretso siyang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Basang-basa pa rin ang buhok at damit. Nang dumaan siya sa hallway, napatingin sa kanyang ilang serbidura. Halatang gulat sa itsura niya. Nanginginig at namumula pa ang pisngi. Pero hindi na niya pinansin. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao sa paligid. Ang gusto lang niya ngayon ay makapasok sa kwarto at makalayo kahit sandali. Pagpasok niya sa guest room, agad niyang isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim pero hindi pa rin bumabagal ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa nalunod siya, kundi dahil kay Lucas El Real. Ano ba ito nangyayari sa akin? Bulong niya habang unti-unting naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang dibdib niya, parang sinusubukang pigilan ang tibok. Pero wala, hindi niya makontrol. Samantala, nanatiling nakatayo si Lucas sa gilid ng pool. Basa pa ang pantalon, mabigat ang damit sa katawan, pero hindi siya gumagalaw. Parang wala siyang naririnig sa paligid. Tahimik lang siya habang nakatingin sa tubig. Napahilot siya sa sentido, hindi dahil sa sakit ng ulo, kundi sa pagkalito. Pakiramdam niya, naroon pa rin ang bakas ng labi ng dalaga sa kanyang labi. Hindi niya maintindihan kung bakit yun ang naalala niya sa gitna ng lahat. Hindi takot, hindi kaba, kundi yung eksaktong sandali kung saan magkadikit ang labi nila. At doon niya napagtanto, may kung ano siyang nararamdaman. Hindi pa malinaw, pero hindi na niya kayang itanggi na naroon na yun. Ano bang problema mo, Lucas? Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatitig pa rin sa parte ng tubig kung saan halos nalunod si Sunny kanina. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siyang may kontrol. Sanay siyang walang pakialam. Pero kanina, natakot siya. At ngayon, iniisip pa rin niya kung ano yung mas nangingibabaw. Takot bang mawala si Sunny? O takot na baka hindi na siya makaiwas sa nararamdaman niya? Muling bumalik si Lucas sa loob ng mansyon. Basa pa rin ang pantalon, pero hindi niya pinansin. Pagdating sa study room, diretsong umupo siya sa harap ng laptop. Binuksan ang mga file at nagsimulang tumingin sa mga document na kailangan niyang i-review. Contracts, reports, meetings. Pero kahit ilang minuto na siyang nakatitig sa screen, wala siyang naiintindihan. Wala sa loob. Focus. Bulong niya sa sarili habang pinipindot ang mga arrow key pababa sa PDF file. Sir, you have a meeting with Mr. Gonzales. Si Jay, ang kanyang sekretary, biglang sumulpot sa screen para i-remind siya. Naka-video call. Headset on, mukhang ready mag-brief. Cancel. Sir? We're good. Anything. Just not now. Bumuntong hininga si Lucas. Pinatong ang dalawang siko sa desk at pinag-cross ang mga daliri sa batok niya. Ramdam ang bigat sa likod ng leeg. Tahimik si Jay sa kabilang linya, pero mukhang hindi na nagtanong. Sanay na ito sa mood swings ng boss niya, pero iba ang ora ngayon. Hindi galit, hindi pressured, parang lutang. Noted, sir.
Mahinang sagot ni Jay bago nawala sa screen. Pagka-end ng tawag, napatingin si Lucas sa kawalan. Ilang minuto lang yon, pero parang ang bigat sa katawan niya. Umikot siya sa swivel chair, tumingin sa glass window ng study room. Madilim na sa labas. Kita pa ang pool. Kalmado na ang tubig. Parang walang nangyari. Pero sa isip niya, parang kanina lang ay halos wala ng buhay si Sunny ron. Bakit pa big deal to? Talong niya sa sarili. Mahina, halos hindi niya marinig. She's just another stubborn girl. That's it, right? Pero kahit ilang ulit niyang ulitin yun, hindi rin siya kumbinsido. Tumayo siya at lumapit sa minibar sa gilid ng kwarto. Nagbukas ng bote ng tubig. Hindi alak, hindi kape. Tubig lang. Kahit hindi marunong lumangoy, ang tigas pa rin ng ulo. Bulong niya habang iniinom ang kalahating baso sa isang tagay. At kung ako'y may kasalanan? Teka, ako nga ba? Hindi niya alam kung mainit ang ulo niya o nag-aalala siya. Ngunit sa pagkakataong yun, napagtanto ni Lucas na gusto niyang dalaga at hindi siya basta interesado lang. Kinabukasan, agad bumangon si Sunny at dumiretso sa kusina para magluto. Halos isang buwan na rin siyang nananatili sa mansyon. Pero kung iisipin, ang dami nang nagbago. Hindi lang sa routine, pati sa loob niya. Iha, tawag ni Manang Tessa mula sa labas ng pinto. Agad niyang binuksan ang pinto at paglabas niya, may hawak na puting box ang matanda. Medyo magaan pero halatang may laman. Mag-agahan ka na raw. May pupuntahan daw kayo ni Sir Lucas mamaya pag uwi niya. Sabi ni Manang Tessa, kaswal ang antono pero may halong pagtataka rin sa mukha. Po? Tanong ni Sunny habang kinukuha ang box. May agahan na po? Medyo naguguluhan siya. Sanay siyang siya ang nauunang gumising. Siya ang nagluluto. Ngayon, may pagkain na para sa kanya? Oo, galing daw kay Sir. Dagdag pa ni Manang. Sabi niya, sabihin mo sa kanya may biyahe kami. Ganun ang sabi niya, iha. Tapos, iabot raw yan. Aha, okay po. Sagot ni Sunny. Tahimik, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Pagpasok niya sa silid, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at naupo siya sa gilid ng kama at inilapag ang puting box sa ibabaw nito. Napapanguso siya habang binubuksan yun. Hindi dahil excited, kundi dahil wala siyang ideya kung anong i-expect. Akala niya pagkain o baka snacks. Pero pag-angat ng takip, natigilan siya. Nasa loob ang isang simpleng puting dress. Malambot ang tela, may kaunting detalye sa laylayan at halatang galing sa mamahaling brand. Nakasabit pa sa loob ang tag at naka-fold ng maayos. Parang bagong kuha sa butik. Hindi naman ako inutusan na rumampa. Bulong ni Sunny, napakamot sa ulo. Kinuha niya ang damit, pinagmasdan, tinapat sa sarili. Sakto, parang sinukat. Kailangan ba talagang isuot to? Tanong niya sa kawalan. Pero kahit anong reklamo niya, alam niyang wala siyang ibang damit na mas bagay isuot kung sasama siya kay Lucas. Napabuntong hininga siya. Ano pang trip mo, Lucas? Mahina lang ang boses niya, pero may halong inis o kaba. Samantala, himala ang pagbisita mo ngayon, iho. Sabi ni Donya habang nakaupo sa veranda. May hawak itong tasa ng kape at ilang papel na binabasa. 10:00 pa lang, narito ka na. Ibig sabihin may kailangan ka. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang dalawin? Sagot ni Lucas habang inilalapag ang susi ng sasakyan sa mesa. Bahagyang tumango ang Donya. Hindi tumingin pero halatang hindi kumbinsido. Kapag gising ka ng ganito kaaga, may babae na naman sa kwento niyan. Wala. Mabilis sa sumagot si Lucas. May lakad lang kami. Kami? Muling nagtaas ng kilay ang matanda. Ngayon, tinignan na niya ng diretso ang apo. So kasama mo siya? Yes. At ikaw ang nagplano? Lola, napahawak si Lucas sa sentido. Hindi na kailangan ng interrogation. Short drive lang. I just want to clear my head.
Sagot ng matanda habang muling sumimsim ng kape. Clear your head or clear your heart. Hindi sumagot si Lucas. Tumayo siya, kinuha ulit ang susi sa mesa pero hindi pa rin umaalis. I want to end the conversation between you two. Sabi niya, malamig pero buo ang boses. O kung ano man yung kontratang meron kayo. Napataas ang kilay ng Donya. Why? Humigpit ang hawak ni Lucas sa susi. Saglit siyang napapikit, parang sinusubukang linawin muna sa sarili bago magsalita. Pagdilat niya, nakatingin ang matanda sa kanya. Tahimik pero malinaw na naghihintay ng totoo. I want her, sabi ni Lucas, halos pabulong. Want? Ulit ng Donya, hindi sarkastiko pero kalmado. Klarong tanong lang. Ay, napakamot si Lucas sa batok. Walang eye contact. I think I'm falling for her. You think? I know. Mabilis na dagdag ni Lucas. Ayoko lang na iniisip niyang trabaho lang siya rito. Then stop acting like she's your employee. Aniya, diretso ang tingin. And start treating her the way you would want to be treated. If ikaw ang binayaran para mahalin. Pumikit ng mariin si Lucas dahil wala siyang naisagot. Pinagmasdan niya ang lola niya. Hindi lang basta matandang galit na sa pagiging CEO ng apo, kundi taong tumayong ina't ama sa kanya simula pa nang mawala ang mga magulang niya. Hindi rin ni Lucas sigurado kung ano ba talaga ang motibo ng matanda. Bakit parang minamadali siyang makahanap ng makakasama habang buhay? Bakit parang laging may urgency sa mga kilos nito? At doon, muling nagsalita si Donya. My life is short, Lucas. Ani ng matanda. And before I fade from this world, all I want is to see you happy and whole. I'm fine. Sagot ni Lucas, pero kahit siya, hindi kumbinsido sa sinabi niya. No, you're not. Sagot ng matanda. You're functioning. You're successful. But you're not whole. Tumahimik si Lucas. Tinignan niya ulit ang susi sa kamay niya. Tapos, ibinalik ang tingin sa lola niya. Anong gagawin mo kung umalis siya? Kung hindi mo aaminin ng totoo? Baka hindi ko na kailangan pang gumawa ng kahit ano. Siya na mismo ang lalayo. Pagkatapos sabihin yun, agad na umalis si Lucas mula sa mansyon ng kanyang lola. Sumakay siya sa kotse at mabilis na pinaharurot pa uwi. Tahimik ang biyahe. Pero ang gulo ng isip niya, ang bigat ng dibdib niya at hindi niya alam kung dahil ba sa kaba, sa takot o dahil lang sa sobrang dami ng hindi niya masabi. Pagpasok pa lang niya sa main door, sakto namang pababa si Sunny mula sa grand staircase. Pareho silang natigilan. Si Sunny, suot ang puting dress na inabot ni Manang Tessa kanina. Simple lang, pero ang ayos niya. Ang ora na parang wala ng ibang tao sa paligid si Lucas. Ang aga mo yata. Bungad ni Sunny. Pinilit ngumiti. Akala ko aalis tayo. Hindi staring contest. Tahimik si Lucas. Hindi agad sumagot. Pinagmasdan lang niya si Sunny. Mula ulo hanggang paa. Hindi in a rude way. Kundi parang, finally, may napagtanto siya. Okay ka lang ba? Tanong ni Sunny. Medyo kinakabahan sa katahimikan. Mukha kang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alam ko na. Sagot ni Lucas. Mahina pero malinaw. Kanina lang hindi pa. Pero ngayon, alam ko na. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Lucas. Hindi siya nagmadali. Tumigil siya sa harap ni Sunny. Hindi kita sinama para lang makalayo. Sabi niya. Sinama kita kasi. Ayoko mawala ka. Ano? Tanong ni Sunny, naguguluhan. Hindi na siya sinagot ni Lucas. Hinawakan lang niya ang kamay nito. Hindi rin siya nagsalita habang lumalabas sila ng mansyon. Si Sunny, napatingin lang sa hawak niyang kamay. Hindi rin siya umangal. Pagdating sa kotse, binuksan ni Lucas ang pinto. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sunny habang nakatayo sa tabi ng kotse. Anywhere, as long as you're willing to come. Si Lucas,
Bahagyang ngumiti habang binubuksan ang pinto. Hindi na nagsalita si Sunny. Sumakay siya. Tahimik. Sinara niya ang pinto habang si Lucas naman ay pumwesto sa driver's seat. Nang umandar ang kotse, dumiretso yon palabas ng highway. Sa side mirror, kita ni Lucas na si Sunny ay nakatingin lang sa labas. Walang tanong, walang reklamo. Matagal mo na bang planong gawin to? Tanong ni Sunny, hindi nakatingin sa binata. Hindi. Sagot ni Lucas. Wala talaga akong plano. Sabi ni, mahinang sagot ni Sunny. Kaya nga ako nagtaka. Huminto si Lucas sa stoplight, sandaling katahimikan. Tapos, nagsalita ulit. Hindi ako sanay sa ganito. Alin? Yung may pakialam. Walang sagot si Sunny. Tinignan lang niya si Lucas sa gilid ng mata. Tapos, ibinalik ang tingin sa bintana. Hindi ka ba naguguluhan? Marahang tanong ni Lucas habang nakafocus pa rin sa daan. Pero halata sa tono na may bigat. Napatigil si Sunny sa narinig. Parang hindi niya alam kung sasagot ba agad o hahayaan munang tumahimik. Akala niya, siya lang yung nakakaramdam ng gulo. Lucas, mahina niyang simula. Mula nang dumating ako sa mansyon, araw-araw nang naging magulong isip ko. Tumingin si Lucas saglit sa dalaga. Iba yung tingin na parang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano. Akala ko, trabaho lang talaga to. Napatigil si Sunny. Pero nung araw na muntik na akong mamatay at narinig ko yung boses mo bago ako bumalik, hindi ko na alam kung saan ako dapat tumingin. Natahimik si Lucas. Tumingin lang siya sa harap. Pinipilit kontrolin ang reaksyon. Natatakot ako. Dagdag ni Sunny. Hindi ko alam kung may pinaghahawakan ako o kung ako lang tong nakakaramdam ng ganito. Hindi lang ikaw. Sagot ni Lucas. Mababa ang boses. Sa totoo lang, ngayon lang ako natakot na mawalan. Tumingin siya kay Sunny na diretso ang tingin. Kasi ngayon lang din ako may gustong ipaglaban. Ako? Oo. Hindi mo ako kilala. Mahinang sambit ni Sunny. Basta na lang ako sumulpot sa buhay mo. Binayaran para baguhin ka. Napailing si Sunny at muling nagsalita. Hindi mo ba naiisip kung gaano kabaliw yun? Araw-araw. Sagot ni Lucas. Araw-araw ko siyang naiisip. Tumingin si Sunny sa binata. Halatang hindi alam kung maaawa sa sarili o maiinis sa sitwasyon. So anong gusto mong mangyari? Tanong niya. Paano kung isang araw matauhan ka at maisip mong hindi mo talaga ako gusto, kundi yung ideya lang ng pag-aayos? Wala akong pakialam tungkol dun. Diretsong sagot ni Lucas. Gusto lang kitang kasama habang inaayos ko yung sarili ko. Hindi sumagot si Sunny. Nakatingin lang siya sa harap. Parang gusto niyang maniwala pero takot na takot siya. Akala mo ba madali para sa akin to? Bulong niya. Tuwing makikita kita, pinapaalala ng utak kong bayad ka. Pero yung puso ko, hindi sumusunod. Tahimik si Lucas, mahigpit ang hawak sa manibela. Kaya nga kita sinama ngayon. Sabi ni Lucas, kasi kung hindi ko to sasabihin ngayon, baka hindi ko na magawa. Natahimik si Sunny. Tumingin siya sa bintana. Direkta sa tanawing dagat na unti-unting sumasabay sa hapon. Wala siyang sinabi. Pagdating nila sa bukana ng daan, huminto si Lucas. Kinalas niya ang seatbelt at lumabas. Dumiretso sa kabilang pinto at binuksan yun para kay Sunny. Hindi siya tinignan ni Sunny agad. Nakayuko lang siya saglit. Parang nag-iipon ang loob. Pag-angat ng tingin niya, naroon pa rin si Lucas. Nakatayo, naghihintay. Wala akong dalang kahit ano. Sabi ni Sunny. Hindi mo kailangan ng kahit ano. Sagot ni Lucas. Tumingin lang si Sunny sa binata. Sandali lang iyon. Tapos, dahan-dahang lumabas ng kotse. Tahimik silang naglakad papunta sa parteng may overlooking. Walang ibang tao. Tanging tunog ng hangin, ng alon at ng mga yabag nila sa damuhan. Pagdating sa pwesto, hindi agad nagsalita si Lucas. Nakatingin lang siya sa dagat. Alam ko kung bakit hindi ka naniniwala sa nararamdaman ko. Mahinang sabi nito.
Dahil kahit ako, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Basta dumating lang yung araw na kapag hindi kita nakita, magulo na yung buong araw ko. Lucas, mahina ang boses ni Sunny. Wala akong balak na lokohin ka, Sunny. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. At kung ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang paniwalaan ay dahil binayaran ka nung una, then sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin para mabura yon. Hindi mo mabubura yon. Sagot ni Sunny. Diretso, pero hindi masakit. Pero pwede mong patunayan. Paano? Piliin mo ko. Napatingin si Sunny kay Lucas. Tahimik lang siya saglit, parang tinitimbang kung totoo ba yung narinig niya. Sa totoo lang, marahang sabi ni Sunny. Wala pa rin kasiguraduhan kahit piliin kita, diba? Wala. Sagot ni Lucas. Pero ang meron ako, yung desisyon. Na ano? Na sa dami ng pwede kong balikan o piliin, ikaw pa rin yung gusto kong kasama. Napayuko si Sunny. Pinipigil niya ang sarili. Hindi siya galit, hindi rin siya naiiyak. Gusto lang niyang siguraduhin na hindi siya nilalaro. Kung magulo pa ako minsan, okay lang. Paano kung tatahimik ako o lalayo bigla? Okay lang. Kung hindi pa ako ready. Sunny. Putol ni Lucas, mahinahon pero buo ang boses. Basta nandito ka. Hihintayin kita. Parang saglit na tumigil ang mundo ni Sunny. Ramdam niya kung gaano kabukal at katotoo ang bawat salitang lumalabas kay Lucas. Sa buong buhay niya, pangarap niyang mahalin ng totoo. Simple lang sana ang hinihiling niya noon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay parang sobra-sobra ang ibinibigay sa kanya ng tadhana. Marami pa dyan na iba. Mahina niyang sabi, para bang pilit niyang hinahanap ang dahilan para hindi maniwala. Baka bukas may makilala kang mas totoo, mas malaya, mas hindi kita pinipili dahil walang iba. Putol ni Lucas. Pinipili kita kahit ang daming iba. Napatingin si Sunny sa binata. Wala akong pakialam kung hindi ka sigurado ngayon. Dagdag ni Lucas. Ang mahalaga, ako, sigurado na ikaw na. Lucas, hindi kita minamadali. Hindi kita binibilangan. Pero gusto kong malaman mo, kung mapagod ka man sa lahat, may babalikan ka. Napatitig si Sunny. Wala siyang masabi. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa tapat at puno ng pagsamong sabi ni Lucas. Lumapit siya ng kaunti. Wala siyang sinabi. Hinawakan lang niya ang braso ni Lucas ng marahan. At kung hindi ako marunong dito? Tanong niya. Di pareho tayo. Sagot ni Lucas. Simulan natin sa kung anong meron. Humarap si Lucas kay Sunny na ngayon ay nakahawak na sa kaniyang braso. Doon niya mas malinaw na nakita ang mukha nitong nangingilid ang luha. Hinahaplos ng malamig at malambing na hangin ng hapon. Kahil ang paligid. Sinasabayan ng paglipas ng araw sa likuran nila. Mahal kita. Gusto kita. Hirap na hirap niyang buuin ang mga salita. Hindi ko alam ang tamang sabihin, Sunny, para ipaliwanag kung gaano kita kamahal, na ayaw kitang mawala. Doon na tuluyang pumatak ang luha ni Sunny. Mula nang mawala ang kaniyang ina, pakiramdam niya, walang halagang naiwan sa kanya. Parang lahat ng dumating sa buhay niya, may kapalit, may kondisyon, wala lang talaga yung kusa. Pero sa harap niya ngayon, may isang tao na hindi perpekto. Hindi rin marunong sa tamang salita, pero andoon, hindi umaalis. Lucas, mahina niyang tawag. Mahal kita. Hindi man kita kilala pa ng lubos. Alam ng puso ko na, totoo to. Hindi agad sumagot si Lucas. Tumingin lang siya kay Sunny, na para bang ito lamang ang nagpapaikot sa mundo niya. Hindi ko kailangan na kilala mo na ako ng buo. Sagot ni Lucas. Ang mahalaga, hindi mo ko tinakbuhan nung naging totoo na lahat. Huminga si Sunny. Malalim, parang ngayon lang siya gumaan kahit konti. Takot pa rin ako. Amin niya, lahat naman tayo. Sagot ni Lucas. Hindi mo kailangan maging buo para piliin. Hindi mo rin kailangan ayusin ang sarili mo bago ka mahalin.
Sa kabila ng mga luha, bahagyang napangiti si Sunny. Hindi niya kailangan magsalita pa. Alam niyang narinig siya. Narinig ang puso niya. At kahit takot pa rin siya, kahit hindi pa buo ang tiwala sa sarili, sa mga sandaling yun, sapat na yung may kasama siyang nakakaintindi. Sa paglubog ng araw, nagkatitigan sila ni Lucas. Walang nagsalita. Tahimik ang paligid. Wala na ring ibang tunog kundi yung hampas ng alon at ihip ng hangin. At doon, sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng papalubog na araw, naglapat ang mga labi ni Lucas at Sunny. Wala man siguradong bukas, pero sa gabing yun, sapat na yung halik na hindi kailangan ng paliwanag. Hindi ito simula ng fairy tale, pero ito ang simula ng isang bagay na totoo. Magpakasal na tayong bukas. Si Lucas na halos malasing sa halik ng dalaga. Ano? Agad-agad? Bahagyang napangisi si Sunny. Oo naman, at habang mag-asawa tayo, doon na kita liligawan araw-araw. Hindi agad nakasagot si Sunny. Napayuko lamang siya at pinipigilan ang ngiti, pero hindi na rin itinatanggi ang nararamdaman. Paano kung magbagong isip ko sa araw ng kasal? Tanong niya. Dililigawan ulit kita sa altar. Sagot ni Lucas. Hanggang sa pumayag ka ulit. Napatawa na si Sunny. Grabe ka talaga. Grabe rin ang nararamdaman ko sa'yo. Balik ni Lucas at doon pinataka ng halik ang noo ni Sunny. Kinabukasan, hindi na nagbiro si Lucas. Maaga pa lang, abala na ang mga tao sa mansyon. Simpleng ayos lang at walang ingranding bulaklak. Walang orkestra, pero sapat ang lahat. Si Manang Tessa ang nag-ayos ng suot ni Sunny. Isang simpleng puting dress. Walang veil. Wala masyadong ayos. Pero kahit si Manang, napangiti sa pagiging alangan ni Sunny sa kanyang itsura na kahit pa perpekto ay hindi niya mapigilang kabahan. Hindi mo na kailangan ayusin pa ang sarili mo, iha. Sabi ng matanda, tanggap ka na ng lalaki. Yun ang buo at importante. Sa garden ginanap ang kasal. Ilang staff, si Donya at ilang malalapit na kaibigan ni Lucas. Ang kasal ay naging simple at tahimik, ngunit nagsusumigaw pa rin ang karangyaan sa paligid. Habang palapit si Sunny, nakatayo si Lucas sa maliit na altar. Hindi ako sigurado sa lahat ng bagay. Sabi ni Lucas, hawak ang kamay ni Sunny. Pero sa'yo, sigurado ako. Si Sunny, ngumiti. Wala rin akong perfect na pangako, pero kung araw-araw mo akong pipiliin, araw-araw din kitang tatapatan. Nagpalitan sila ng simpleng singsing. Walang engranding, you may kiss the bride, pero halata sa lahat ng nandoon. Ang pagmamahal. Hindi kailangan ipagsigawan para maramdaman. At doon, sa harap ng ilang tao at ng isang simpleng altar na gawa sa kahoy at puno ng puting mga bulaklak, nagsimula ang totoong simula nila. Hindi perpekto, pero buo at totoo. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig nyo sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories Behind.